Sa loob ng 8 oras ay inaasang magsisimula na ang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Kasunod naman yan ay ang pakikipagpulong ng ilang opisyal ng Pilipinas sa counterparts nila sa gobyerno ng Estados Unidos. Alamin natin ang iba pang aktibidad na nakatakdang daluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat live si Alan Francisco. Alan? Mamayang alas 2 ng hapon, oras dito sa Washington, ay nakatakdang mangyari na nga ang trilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama niya sa pulong na yan si US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bago yan, magkakaroon ng bilateral meeting ang kalihim ng Foreign Affairs Department ng Pilipinas at ang US Foreign Minister. Gayun din ang bilateral meeting ng Secretary ng Trade and Industry Department ng bansa at ng US Department of Commerce. Kinabukasan naman April 12, may aktibidad din sa Department of Defense sa Pentagon. Susundan ng kapihan with media at iba pang aktibidad. Bago yan, idagdag ko lang din na una nang humarap sa media kahapon si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. Dito ay sinabi niyang bukas ang Pilipinas sa bilateral free trade agreement o malayang kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos, partikular sa aspeto ng cyberspace, digital technology at marami pang iba. Sa usapin naman ng West Philippine Sea, binigyang diin ni Ambassador Romualdez na committed si Pangulong Marcos na protektahan ang soberanya ng bansa at karapatan ng mga mayangisdang Pilipino. Sabi ni Romualdez, patuloy na isusulong ng gobyerno ang multilateral approach sa pagsulong ng hamon hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Mamayano ihahatid ko sa iba pa nating newscast programs yung update kaugnay rito sa pulong ni Pangulong Marcos.